Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa loob ng marangyang sasakyan, mas matindi pa kaysa sa ugong ng libu-libong busina sa labas. Mula sa kinauupuan niya, sa likod ng kanyang itim na sedan, mariing kinuyom ni Adrian Manuel ang kanyang mga kamao, ang mga ugat sa kanyang braso, ay tila gustong pumutok. Ang malamig at artipisyal na hangin mula sa aircon ay hindi sapat para palamigin ang nag-aalab na puot sa kanyang dibdib. Sa labas ng Maynila ay nilalamon ng tinatawag nilang Carmageddon, isang dagat ng mga sasakyang hindi umuusad sa ilalim ng walang tigil na pagbuhos ng ulan. Gabi na ng Oktubre at ang kalangitan ay tila nagluluksa ang bawat patak ng ulan na humahampas sa salamin ng kotse ay parang maliliit na martilyo na paulit-ulit na pumupukpok sa kanyang sentido. Senyor Adrian, gusto niyo po bang humanap ako ng ibang ruta? Basag ng driver sa katahimikan, ang boses nito ay maingat at bahagyang nanginginig. Kilala niya ang amo. Kapag ganito ito katahimik, mas mapanganib pa ito kaysa sa isang sumisigaw na bulkan. Saan sa himpapawid? Malamig na tugon ni Adrian, hindi inaalis ang tingin sa mga pulang ilaw ng mga sasakyan sa harapan. Manatili ka lang dyan. Walang pagbabago. Ang boses niya ay matigas at walang emosyon tulad ng bakal. Ngunit sa loob-loob niya isang bagyo ang nagwawala. Kagagaling lang niya sa isang pagpupulong na dapat sana'y magpapatibay sa pinakamalaking kasunduan ng Manuel Corporation sa taong iyon. Ngunit sa isang iglap gumuho ang lahat. Isang traidor mula sa loob ng kanyang kumpanya ang nagbigay ng impormasyon sa kanilang kalaban. Sa mundo ni Adrian, ang katrayduran ay may iisang kabayaran. Habang nakatitig sa walang katapusang trapiko, isang pait ang gumuhit sa kanyang mga labi. 3 taon. 3 taon na siyang ganito isang makinang walang puso na nagpapatakbo ng isang imperyo. Simula ng araw na yon ang araw na sinabi sa kanya na ang kotseng sinasakyan ng kanyang asawa ay nahulog sa isang bangin at nasunog hanggang sa maging abo, isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang namatay at hindi na muling nabuhay. Ang Adrian, na marunong tumawa ang Adrian, na marunong umuwi ng may pananabik, ay isinabay na niya sa hukay kasama ni Catherine. Ang natira ay ang CEO, isang anino ng kanyang dating sarili, pinalakas ng pighati at pinatigas ng pangangailangan na maging walang awa para mapanatili ang kapangyarihan. Bigla sa gitna ng kanyang madilim na pag-iisip, isang matalim na kidlat ang gumuhit sa kalangitan. Nagliwanag ang buong kalsada sa loob ng isang segundo at sa sandaling iyon, napadako ang kanyang tingin sa isang gilid ng kalsada. Doon sa ilalim ng isang nagkikindat-kindat na ilaw ng poste at sa gitna ng malakas na ulan, may isang babaeng nakatayo. Payat. Basang-basa. Nagtitinda ng mga kwintas ng sampagita sa mga sasakyang dumadaan. Ang buhok niya'y basa at nakadikit sa kanyang mukha. Ngunit kahit sa layo at sa dilim, mayroong isang bagay sa kanyang kilos, isang pamilyar na galaw na tila isang matalim na kutsilyong biglang tumusok sa kanyang puso. Humigpit ang pagkakakuyom niya ng kanyang kamao. Imposible. Nagkakamali lang siya ng tingin. Isa lamang itong babaeng kahawig niya isang multo na nilikha ng kanyang pagod na isipan. Ngunit muling kumidlat mas matagal sa pagkakataong ito at sa liwanag na yon nasinagan ang mukha ng babae. Isang mukhang pagod mas payat kaysa sa dati ngunit hindi maipagkakaila. Ang hugis ng kanyang panga ang paraan ng pagkakakurba ng kanyang mga labi habang inaalok ang mga bulaklak ang mga matang yon na minsang naging buong mundo niya. Si Catherine. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay tila naubos. Ang paghinga ni Adrian ay biglang naging mabigat at hirap. Nanigas siya sa kanyang kinauupuan, ang kanyang mga mata ay nanlalaki hindi makapaniwala sa tanawing nasa harapan niya. Hindi maaari. 3 taon na siyang patay. Siya mismo ang nag-asikaso ng libing. Siya mismo ang umiyak. Sa ibabaw ng isang ataol na sarado, ngunit naroon siya buhay na buhay, ilang metro lang ang layo. At sa tabi niya may isang batang lalaki, mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang damit.
Isang batang may kulot na buhok at mga matang seryoso habang pinagmamasdan ang mga sasakyan. Nang lumingon ng bata ang mga mata nito, ay direktang tumama sa direksyon ng sasakyan ni Adrian. Sa ilalim ng artipisyal na ilaw ng kalsada, kitang-kita niya ang mga matang yun. Kulay abo malalim at may isang uri ng tingin na tila matanda na para sa kanyang edad. Ang sarili niyang mga mata, isang malakas na puwersa, ang tila sumuntok sa sikmura ni Adrian. Ang buong mundo niya ang pundasyong binuo niya sa loob ng 3 taon ng kasinungalingan at pighati ay gumuho sa isang nakakabinging katahimikan. Ang bawat katotohanang pinaniwalaan niya, bawat multong pilit niyang ibinaon sa limot, ay muling nabuhay sa isang iglap. Ang imperyong binuo niya sa pamamagitan ng dugo at pawis ay nasa bingit ng pagguho. Hindi dahil sa isang kalaban sa negosyo, hindi dahil sa pulisya, kundi dahil sa isang pag-ibig na hindi pala kailanman namatay. Senyor, berde na po ang ilaw. Muling sabi ng driver, ang boses nito ay nag-aalangan. Ngunit hindi sumagot si Adrian. Hindi siya kumurap. Hindi niya kayang alisin ang kanyang tingin sa babae at sa bata. Para sa kanya, kung ipipikit niya ang kanyang mga mata, baka maglaho silang muli na parang bula. Niyuko ni Catherine ang bata may ibinulong dito at inayos ang kwelyo ng maliit nitong damit. Ang kilos na yon ang lambing, ang pag-aalaga, ay isa na namang matalim na patalim na bumaon sa kanyang dibdib. Takot. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Adrian ang purong takot. Takot sa katotohanan. Dahil kung buhay si Catherine at hindi siya bumalik sa kanya, isa lang ang ibig sabihin niyon. Ang dahilan ng kanyang paglisan ay isang bagay na mas malagim at mas mapanganib kaysa sa kanyang sariling kamatayan. Paandarin mo. Utos ni Adrian, ang boses niya ay basag at halos hindi marinig. Halos magkahalong galit-sakit at isang bagay na mas malalim pa sa desperasyon. Pero senyor, sinabi kong paandarin mo. Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan, puno ng awtoridad na hindi matitinag. Walang nagawa ang driver, kundi sundin ang utos. Dahan-dahang umusad ang sasakyan, tinatahak ang daan palayo sa kanto, palayo sa isang imahe na magiging marka ng simula ng katapusan para kay Adrian, ang babaeng may hawak na sampagwita at ang batang lalaking may mga mata niya. Habang papalayo, nakatitig pa rin si Adrian. Sa side mirror, pinagmamasdan ang figura ni Catherine hanggang sa ito'y maging isang maliit na tuldok na lamang at tuluyang lamunin ng dilim at ng ulan. Nang tuluyan na silang mawala, saka lang niya binitiwan ng isang hiningang hindi niya namalayang pinipigil pala niya. Isinandal niya ang kanyang ulo sa bintana, ang lamig ng salamin ay dumadampi sa kanyang nag-iinit na balat. Ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan na, parang mga makukulay na guhit, ngunit wala siyang makita, kundi ang mukha ni Catherine. Bumalik siya sa kanyang malawak at malamig na mansyon na tila isang puntod. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng alaala niya. Ang katahimikan ay nakakabingi. Dati, ang katahimikang ito, ang kanyang kanlungan. Ngayon, ito'y isang parusa. Dumiretso siya sa kanyang study, isang silid na napapalibutan ng mga libro na hindi naman niya binabasa. Sa ibabaw ng isang maliit na mesa sa gilid, naroon ang isang larawan ni Catherine, nakangiti ang mga matay puno ng buhay. Ito ang larawang ginagamit para sa kanyang memorial. Nakatitig siya rito, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng bahagya. Ang babae sa larawan at ang babae sa gitna ng ulan pareho, ngunit magkaiba. Ang isa ay isang masayang alaala. Ang isa ay isang masakit na katotohanan. Hindi siya multo. Totoo siya. At ang batang iyon, anak niya. Isang tanong ang paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Isang tanong na mas masakit kaysa sa katotohanang niloko siya. Bakit siya umalis? Bakit niya hinayaang isipin niyang patay na siya? At sino-sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang salamin ng picture frame. Ang kanyang daliri ay sumusunod sa tabas ng mukha ni Catherine
sa larawan. Ang galit na naramdaman niya kanina dahil sa negosyo ay nawala, napalitan ng isang emosyong mas malakas, mas primal. Isang determinasyon. Hindi na mahalaga kung sino ang traidor sa kumpanya. Hindi na mahalaga ang nawalang kasunduan. Iisa lang ang mahalaga ngayon. Kailangan niyang malaman ang katotohanan at kahit ano pa ang bumungad sa kanya, kahit gaano pa ito kadilim o kasakit, haharapin niya ito para sa babaeng minahal niya at para sa anak na ngayon lang niya na lamang nabubuhay pala. Hindi natulog si Adrian ng gabing iyon. Ang malawak niyang silid-tulugan na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan at tagumpay ay naging isang malamig na bilangguan. Bawat anino sa dingding ay tila nag-aanyong Catherine. Bawat ugong ng hangin sa labas ay tila bumubulong ng pangalan niya. Paulit-ulit siyang bumangon naglakad-lakad sa dilim. Ang isipan ay binabagabag ng isang imahe, isang basang-basang babae na nagtitinda ng sampagwita at isang batang lalaki na may mga mata niyang hindi maipagkakaila. Hindi na niya kayang maghintay pa. Bago pa man sumikat ang araw, tinawagan niya ang isang numero sa kanyang telepono. Sinagot ito sa unang ring pa lang. "John," sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay walang bahid ng antok, tanging ang lamig ng asero. "May ipapahanap ako sa'yo." Sa kabilang linya narinig niya ang bahagyang pag-aalangan sa paghinga ni John, ang kanyang kanang kamay at pinsan. "Sige Adrian." "Sino?" "Isang babae. Nagtitinda ng sampagita sa kanto ng EDSA at Quezon Avenue kagabi. Basa ng ulan. May kasamang batang lalaki, mga 4 o 5 taong gulang." Inilarawan ni Adrian ang bawat detalye na nakatatak sa kanyang isipan. Gusto kong malaman kung sino siya, saan siya nakatira, ano ang ginagawa niya. Gusto kong malaman ang lahat at gusto ko ang mga sagot bago mananghalian. "Masusunod, Adrian." Mabilis na sagot ni John, ngunit may isang kakaibang tensyon sa boses nito na nahalata ni Adrian, ngunit binaliwala niya ito. Sa ngayon ang mahalaga ay ang katotohanan. Ilang oras ang lumipas na parang mga taon. Hindi pumasok si Adrian sa opisina. Nanatili siya sa kanyang study, nakatitig sa kawalan. Ang isang baso ng mamahaling alak ay hindi nagagalaw sa kanyang tabi. Sakto 11:00 ng umaga, dumating si John. Ang karaniwang kumpiyansa sa mukha nito ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Walang imik na iniabot ni John ang isang brown envelope. Binuksan ito ni Adrian gamit ang nanginginig na mga kamay. Sa loob, may mga litrato malinaw kuha mula sa malayo, ngunit walang duda. Naroon si Catherine, nakaupo sa isang maliit na bangkito sa labas ng isang gusaling sira-sira na ang pintura tinutuhog ang mga bulaklak ng sampagwita. Ang kanyang mukha ay may mga guhit ng pagod, ngunit ang determinasyon sa kanyang mga mata ay naroon pa rin. Sa isa pang litrato, nakayuko siya, pinupunasan ng bibig ni Kai matapos itong subuan ng pagkain. At ang huling litrato, isang close-up shot ng bata. Nakatingin ito nang diretso sa kamera. Ang mga mata nito ay seryoso at puno ng kuryosidad. Ang mga mata ni Adrian, isang malakas na paghinga ang kumawala kay Adrian. Hindi ito guni-guni. Hindi ito pamamalikmata. Totoo. "Anak ko," bulong niya sa sarili, isang salitang kailanman ay hindi niya inakalang bibigkasin niya. Ang pakiramdam ay isang halo ng milagro at matinding sakit. "Saan ito?" tanong ni Adrian. Ang tingin ay hindi inaalis sa mga litrato. "Sa isang eskinita sa Tondo, Adrian." Sagot ni John, umiiwas ng tingin. "Isang maliit na kwarto lang ang inuupahan nila." Tondo. Napakuyong muli ng mahigpit si Adrian. Ang kanyang asawa, ang asawa ng isang bilyonaryo, ay nakatira sa isang lugar na kailanman ay hindi niya pinangarap na tapakan. Ang galit at pagkalito sa kanyang dibdib ay lalong umigting. "Iwanan mo ako," utos niya kay John. Nakahinga ng maluwag si John nang marinig ito at mabilis na tumalikod at umalis. Iniwan si Adrian na mag-isa kasama ang mga larawan, ang mga piraso ng isang nakaraang hindi niya alam na ninakaw pala sa kanya. Kinuha niya ang susi ng kanyang personal na kotse, hindi ang may driver, at umalis nang walang sinasabi kahit kanino.
Ang pagmamaneho patungo sa tondo ay tila paglalakbay sa ibang mundo. Ang malalawak na kalsada ng Forbes Park ay napalitan ng makikitid na eskinita. Ang mga mansyon ay naging mga dikit-dikit na bahay na gawa sa yero at pinagtagpi-tagping kahoy. Ang hangin ay mabigat amoy ng pinaghalong usok, nilulutong pagkain at kahirapan. Bawat tingin na natatanggap niya mula sa mga tao sa paligid ay tila humuhusga. Isang mamahaling sasakyan sa gitna ng kanilang mundo. Ipinark niya ang kotse sa malayo at nilakad ang natitirang distansya, dala ang address na ibinigay ni John. Sa wakas, natagpuan niya ang gusali, isang 2-story apartment na kinakalawang na ang mga rehas sa bintana. Umakyat siya sa makitid na hagdanan patungo sa kwartong may numerong 2B. Huminto siya sa tapat ng pinto, ang puso niya'y kumakarera. Ano ang sasabihin niya? Ano ang gagawin niya? Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalangan, kumatok siya. 3 malakas na katok na umalingaw-ngaw sa pasilyo. May mga yabag siyang narinig sa loob. Dahan-dahang bumukas ang pinto. At doon nakatayo si Catherine. Ang gulat pagkatapos ay ang purong sindak ay mabilis na gumuhit sa kanyang mukha. Mas payat siya, mas pagod. Ngunit para kay Adrian, siya pa rin ang pinakamagandang babae sa mundo. Adrian, ang pangalan niya ay isang halos hindi marinig na bulong mula sa mga labi nito. Catherine. Sagot niya, ang boses ay puno ng 3 taong sakit at pananabik. Sinubukan ni Catherine na isara ang pinto, ngunit mabilis na hinarang ni Adrian ang kanyang kamay. Itinulak niya ang pinto at pumasok sa loob. Maliit ang kwarto. Isang kama sa sulok, isang maliit na mesa, at ilang mga laruan na nakakalat sa sahig. Simpleng-simple, malinis, ngunit bakas ang kahirapan. Umalis ka dito. Sigaw ni Catherine, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng galit. Niyakap niya ang sarili na tila pinoprotektahan mula sa lalaking nasa harapan niya. Bakit? Tanong ni Adrian, ang kanyang boses ay nagsimulang tumaas. Bakit mo ito ginawa sa akin, Catherine? Bakit mo hinayaang isipin kong patay ka na sa loob ng 3 taon? Wala kang pakialam. Umalis ka na. May pakialam ako. Lumapit si Adrian, bawat hakbang ay nagpapaliit sa mundo nilang dalawa. Asawa mo ako. At ang batang iyon, ang batang kasama mo kagabi, sino siya? Hindi sumagot si Catherine. Tumalikod siya, ngunit hinawakan siya ni Adrian sa braso para iharap sa kanya. Sabihin mo sa akin, Catherine, sino ang batang iyon? Hindi mo na kailangang malaman. Pilit niyang inaalis ang kamay ni Adrian. Anak ko ba siya? Ang tanong ay binitawan niya na parang isang bomba. Ang katahimikan na sumunod ay ang tanging sagot na kailangan niya. Nakita niya ito sa kanyang mga mata, ang pag-amin ng sakit. Isang matinding emosyon ang bumalot kay Adrian. Hindi galit, hindi sakit, kundi isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Dahan-dahan itinaas niya ang kanyang kamay, hindi para saktan, kundi para haplusin ang kanyang mukha. Gusto niyang maramdaman kung totoo nga ba siya. Catherine, pakiusap. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri, sa balat nito, isang malutong na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Napakabilis ng pangyayari. Halos hindi niya naramdaman ang sakit, tanging ang pagkagulat. Huwag mo akong hahawakan. Sigaw ni Catherine, ang dibdib ay umaalon. Sa tindi ng kanyang hininga, ang mga mata ay nag-aapoy sa pinaghalong galit at luha. Wala kang karapatan. Hinawakan ni Adrian ang kanyang mga pulsuhan, mas mahigpit sa pagkakataong ito. Nagpumiglas si Catherine, isang marahas na pagpupumiglas ng isang taong matagal nang nag-iisa at natutong lumaban. Bitiwan mo ako, Adrian. Bitiwan mo ako. Sa gitna ng kanilang paglalaban, sa gitna ng mga sigaw at mga luhang hindi pa napapatak, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong silid, kasunod ng tunog ng nababasag na salamin. Pareho silang natigilan. Sa sahig sa gitna ng mga bubog, mula sa nabasag na bintana, ay nakalatag ang isang malaking bato. Isang malinaw na mensahe,
Isang marahas na babala. Ang kanilang personal na sigalot ay biglang natabunan ng isang panganib na mas malaki at mas nakamamatay. May nakakaalam na narito si Adrian at kung sino man iyon, hindi ito nagbibiro. Isang segundo ng nakabibinging katahimikan ang pumagitna sa kanila, katahimikang binasag ng iyak ng isang bata. Mula sa isang maliit na sulok ng silid, lumabas si Kai, ang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatitig sa nabasag na bintana. Ang tunog na yon, ang tila gumising sa naninigas na mga katawan ni na Adrian at Catherine. Sa isang iglap na wala ang galit sa mga mata ni Adrian, napalitan ito ng isang primal na instinct, ang instinct ng isang ama na protektahan ang kanyang anak. Binitiwan niya si Catherine at walang pag-aalinlangang dumamba. Patungo kay Kai, sinakop ito ng kanyang malaking katawan upang protektahan mula sa anumang posibleng panganib. Sino sila? Tanong ni Adrian kay Catherine. Ang boses niya ay mababa at puno ng panganib, ang mga mata ay matalim na nakatutok sa labas ng bintana. Hindi ko alam. Sagot ni Catherine, ang panginginig sa kanyang boses ay hindi na dahil sa galit, kundi sa purong takot. Umalis na tayo dito. Adrian, pakiusap. Tumango si Adrian. Walang oras para sa mga tanong. Binuhat niya si Kai na agad kumapit sa kanyang leeg na tila isang maliit na koala. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang balikat. Hinila ni Adrian si Catherine gamit ang isa niyang kamay. Halika na. Mabilis silang kumilos. Ang galit at samaan ng loob kanina ay pansamantalang isinantabi na palitan ng isang desperadong pangangailangan na makatakas. Habang bumababa sila sa makitid na hagdanan, ang mga usisero nilang kapitbahay ay nagsilabasan ng kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at tsismis. Hindi sila pinansin ni Adrian. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso at ang mahinang paghikbi ni Kai sa kanyang balikat. Pagdating sa kalsada, mabilis niyang binuksan ang pinto ng kanyang kotse. Maingat niyang inilagay si Kai sa likod, kasunod si Catherine. Sa isang iglap, nasa driver's seat na siya. Umugong ang makina at halos gumuhit ang mga gulong sa basang semento habang mabilis niyang pinaandar ang sasakyan palayo sa lugar na yon. Sa loob ng kotse, tanging ang tunog lang ng humahampas na ulan at ang mabibigat nilang paghinga ang maririnig. Si Catherine ay nasa likod, yakap-yakap si Kai na nagsisimula ng kumalma. Si Adrian naman ay panay ang sulyap. Sa rearview mirror, tinitiyak na walang sumusunod sa kanila. Pagkatapos ng ilang minutong pananahimik, nagsalita si Catherine. Ang boses ay garalgal. Saan mo kami dadalhin? Sa isang lugar na ligtas. Maikling sagot ni Adrian, ang mga mata ay nakatuon sa daan. Dinala niya sila sa isa sa mga pinakamatataas na gusali sa Bonifacio Global City. Isang gusaling pag-aari ng Manuel Corporation, ngunit ang penthouse sa pinakatuktok ay isang sikretong hindi alam ng kahit sino maliban sa kanya. Ito ang kanyang personal na taguan, isang lugar na nilikha niya para sa katahimikan, ngunit ngayon ay magsisilbing kanlungan. Pagpasok nila sa penthouse, ang pagkakaiba mula sa tondo ay tila isang sampal sa realidad. Ang sahig ay kumikinang na marmol. Ang mga bintana ay mula sahig hanggang kisame, nagpapakita ng kumikinang na tanawin ng syudad sa gitna ng ulan. Ang mga kasangkapan ay moderno at minimalist. Malamig ang hangin, tahimik at napakalawak. Maingat na ibinaba ni Kai ang tingin sa sahig, tila nahihiyang-hiyang tumapak. Si Catherine naman ay nanatili sa may pintuan, yakap pa rin ang sarili, tila isang dayuhan sa isang palasyo. Walang nakakaalam ng lugar na ito. Sabi ni Adrian, isinasara ang pinto at tinitiyak ang mga lock. Ligtas kayo dito. Lumapit siya sa kanila. Sa unang pagkakataon, nasa iisang ligtas na espasyo silang tatlo. Ang awkward na katahimikan ay halos pwedeng hiwain. Umupo si Adrian sa sahig para maging kapantay ng bata. Si Kai, na nagtatago sa likod ng kanyang ina, ay dahan-dahang sumilip. Ako si Adrian, sabi niya sa malumanay na boses, isang tono
na bihirang-bihira niyang gamitin. Tat, naputo lang sasabihin niya. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Ako ang kaibigan ng mama mo. Tumingala si Kai kay Catherine, tila nagtatanong. Isang bahagyang tango lang ang isinagot ni Catherine. Dahan-dahan lumabas si Kai mula sa likod ng kanyang ina. May kinuha siyang maliit na laruang kotse mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Adrian. Kinuha ito ni Adrian, ang kanyang malaking kamay ay tila higante kumpara sa maliit na laruan. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Adrian, para itong isang malakas na pagyanig. Isang koneksyong hindi niya inaasahan, isang invisible na sinulid na agad, nag-ugnay sa kanya sa batang hindi niya alam na pag-ari pala niya. Nang makatulog na si Kai sa isa sa mga malalaking sofa, saka lang nagkaroon ng pagkakataon sina Adrian at Catherine na mag-usap. Nagtimpla si Adrian ng mainit na tsaa at iniabot ito kay Catherine. Catherine, kailangan kong malaman. Simula niya ang boses ay kalmado na, ngunit may bigat. Sino ang mga taong yon? Bakit kanila gustong saktan? Matagal na tumitig si Catherine sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang ulan. Nang sa wakas ay nagsalita siya, ang kanyang boses ay puno ng pagod. Hindi ito simpleng kwento, Adrian. May oras ako. Giit niya. Huminga siya ng malalim. Nang malaman kong buntis ako, may mga bagay akong natuklasan. Mga bagay na mapanganib. Mga sikreto na hindi dapat malaman ng kahit sino. Nalaman kong may banta sa buhay ko at sa magiging anak natin. Hindi niya sinabi kung anong mga sikreto o kung kaninong sikreto. Bakit hindi ka lumapit sa akin? Tanong ni Adrian. Ang sakit ng pagkakanulo ay muling bumabalik. Kaya kitang protektahan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Catherine. Talaga ba, Adrian, ang mga taong humahabol sa akin, mas makapangyarihan sila kaysa sa inaakala mo? Kung lumapit ako sa iyo, idadamay lang kita. Pareho tayong mamamatay, pati na ang anak natin. Pinili niyang isakripisyo ang kanilang pagsasama para iligtas ang buhay nilang lahat. Natigilan si Adrian. Ang galit niya ay dahan-dahang napalitan ng isang nakakakilabot na realisasyon. Ang panganib ay mas malaki at mas malapit kaysa sa kanyang akala. Hindi ito simpleng kaaway sa negosyo. Ito ay isang bagay na personal. Sino sila, Catherine? Tanong niyang muli, mas mariin. Ngunit bago pa man makasagot si Catherine, biglang tumunog ang telepono ni Adrian. Isang pribadong numero. Kinabahan siya, ngunit sinagot niya ito. Hello, Adrian anak. Sabi ng isang pamilyar na boses, sa kabilang linya isang boses na malumanay, parang sa isang nag-aalalang ama. Boses ng taong kumupkop at nagpalaki sa kanya. Boses ni Don Manuel. Nabalitaan kong nagkaroon ka raw ng kaunting aberya sa tondo kanina. Ayos lang ba ang lahat? Ang bawat salita ay magalang. Bawat tono ay puno ng pag-aalala. Ngunit para kay Adrian, ang bawat letra ay isang patalim na yelo na tumusok sa kanyang likod. Nanigas siya, ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila biglang nanlamig. Paano nalaman ni Don Manuel? Paano niya nalaman ng ganoon kabilis? Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang ligtas, na kanlungan naramdaman ni Adrian ang isang matinding panganib. Ang halimaw na hinahanap niya ay hindi pala nasa labas. Maaaring kasama niya pala ito sa loob ng sarili niyang pamilya. Kinabukasan, ng himpapawid sa itaas ng Manuel Corporation Tower ay kasing kulay ng bakal, malamig at walang buhay. Sa loob ng pribadong opisina ni Adrian, sa ikaimta palapag ang katahimikan ay tila isang bombang malapit ng sumabog. Ang silid ay minimalist, halos walang personal na gamit, maliban sa isang malawak na bintanang salamin na nagpapakita ng syudad sa ibaba, isang paalala ng imperyong kanyang pinamumunuan. Ipinatawag ni Adrian si John. Nang pumasok ang kanyang pinsan, sinubukan nitong magpakita ng normal na ngiti, ngunit ang kaba sa mga mata nito ay hindi maitatago. Adrian, pinapatawag mo raw ako. Hindi sumagot si Adrian. Sa halip, lumakad siya patungo sa pinto at isinara ito.
Isang malakas na click. Mula sa lock ang umalingaw-ngaw sa silid, isang tunog, na tila sumiselyo sa kanilang kapalaran. Nanigas si John sa kanyang kinatatayuan, ang ngiti ay unti-unting naglaho sa kanyang mga labi. Dahan-dahang lumakad si Adrian patungo sa kanyang mesa, kinuha ang isang pamilyar na brown envelope at ibinato ito sa ibabaw ng makintab na lamesa. Ang tunog ng pagtama nito ay tila isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. 3 taon, sabi ko na. Simula ni Adrian ang kanyang boses ay kalmado sa paraang nakakakilabot. 3 taon, John. Buksan mo. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni John ang envelope. Ang mga litrato. Ang mga litrato ni Catherine at Kai sa tondo. Itinaas ni John ang kanyang tingin, ang muka ay namumutla. Sino sila? Tanong ni Adrian kahit alam na niya ang sagot. Ang tanong ay hindi para sa impormasyon. Ito ay isang pagsubok. Adrian, hindi ko sila kilala. Isa lang babae na inutusan mong ipahanap. Isang malakas na dagok ng kamao ni Adrian sa mesa ang yumanig sa buong silid, nagpatalsik sa isang mamahaling pluma. Huwag kang magsinungaling sa akin. Ang sigaw niya ay hindi malakas, ngunit puno ng bigat at galit na nagparamdam kay John na tila siya ay sinasakal. Tumingin ka sa mga mata ko, John, at sabihin mo sa akin ulit na hindi mo siya kilala. Nag-angat ng tingin si John. Sa mga mata ni Adrian nakita niya ang isang bagyong, matagal nang namumuo isang bagyo ng pighati, pagtataka, at ngayon purong puot. Hindi na niya kayang salubungin ang tinging iyon. Yumuko siya. Ang aksidente! Patuloy ni Adrian ang boses ay bumalik sa pagiging malamig na parang yelo. Ang nasunog na kotse, ang mga labi na hindi makilala, ang saradong ataul. Sabihin mo sa akin, John, isa-isahin mo. Paano ninyo ginawa ang lahat ng iyon? Bawat salita ay isang patalim. Nagsimulang mamuo ang pawis sa noon ni John. Ang hangin sa silid ay tila nauubos. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang bata, sabi ni Adrian, at sa pagbanggit ng salitang iyon, tila may nabasag sa loob ni John. Anak ko siya, hindi ba? Alam mo ang lahat mula pa sa simula. Iyon na ang huling tulak. Bumagsak ang mga balikat ni John sa pagkatalo. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Oo, bulong niya ang boses ay basag. Alam ko, ang pag-amin na iyon. Ang simpleng salitang iyon ang nagpadilim sa paningin ni Adrian. Ang kontrol na pinag-ingatan niya sa loob ng 3 taon ay biglang gumuho. Sa isang mabilis na kilos na hindi inaasahan ni John, sinunggaban siya ni Adrian sa kwelyo ng kanyang damit. Buong lakas niya itong itinulak at isinalya sa pader na salamin. Isang malakas na ugong ang nilikha nito at napasigaw sa takot si John. Bakit? Sigaw ni Adrian, ang mukha niya ay ilang pulgada na lang ang layo mula kay John. Ang bawat salita ay may kasamang laway. 3 taon, John. 3 taon akong namuhay sa impyerno. Nakita mo akong nagluluksa araw-araw. Nakita mo akong unti-unting namamatay sa loob. At alam mo ang lahat. Bakit mo itinago sa akin? Hindi ko sinasadya, Adrian. Umiiyak na, sabi ni John. Sinusubukang alisin ang mga kamay ni Adrian na mahigpit na nakakapit sa kanyang kwelyo. Kailangan kong gawin. Kailangan. Anong kailangan? Ang hayaan akong maniwala na patay na ang asawa ko, na wala akong anak. Para saan? Lalong humigpit ang hawak ni Adrian. Para iligtas siya? Sa wakas ay sumigaw. Pabalik si John, ang desperasyon ay nangingibabaw sa kanyang takot. Para iligtas kayong dalawa. Utos. Utos ni Don Manuel na patahimikin siya. Nalaman niya ang tungkol sa pagbubuntis ni Catherine. Nalaman niyang may mga sikreto siyang hawak. Kung hindi ko siya tinulungang tumakas, kung hindi ako gumawa ng peking aksidente, pareho na silang patay ngayon, Adrian patay. Ang mga salita ay tila isang malakas na suntok sa sikmura ni Adrian. Don Manuel. Ang kanyang ama-amahan. Ang taong nagturo sa kanya ng lahat. Dahan-dahan lumuwag ang pagkakahawak niya sa damit ni John. Napaluhod si John sa sahig, humahagulgol,
habang si Adrian ay napaatras, tila nasusuka. Ang buong katotohanan, ang bigat nito, ang lagim nito, ay bumagsak sa kanya na parang isang toneladang bato. Hindi lang siya niloko. Pinagtaksilan siya ng mga taong pinagkakatiwalaan niya, ng buong buhay niya, ang kanyang kapatid, ang kanyang ama. Nanginig ang buong katawan ni Adrian sa galit na hindi niya mailabas. Ang pader na salamin sa kanyang likuran ay tila nagpapakita ng refleksyon ng isang taong hindi na niya kilala. Matapos ang ilang sandali ng nakabibinging katahimikan, tumayo si John, pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang muka ay puno ng pagsisisi at pagod. May dinukot siya mula sa kanyang bulsa, isang luma at kinakalawang na susi. Inabot niya ito kay Adrian. Nag-alinlangan si Adrian bago ito kunin. Hindi ko alam ang lahat ng detalye. Sabi ni John, ang boses ay paos. Ang alam ko lang, may mga katibayang itinago si Catherine bago siya tumakas. Mga ebidensyang magpapaliwanag kung bakit kinailangan niyang mawala. Itinago niya iyon sa isang lugar na tanging siya lang ang nakakaalam. Tinitigan ni Adrian ang susi sa kanyang palad. Malamig, mabigat. Simbolo ng isang lihim na kailangan niyang buksan. Nasaan? Tanong ni Adrian, ang boses ay walang emosyon. Sa lumang bahay ng pamilya niya sa Laguna. Sagot ni John, ang susi. Para yan sa isang baul na nakatago sa ilalim ng sahig ng kanilang lumang silid-aklatan. Ang biyahe ni Adrian patungong Laguna ay isang tahimik na paglalakbay sa nakaraan. Ang walang tigil na ulan ng Maynila ay naiwan niya at napalitan ito ng isang makapal at maalinsangang hangin ng probinsya. Ang bawat puno ng niyog at malawak na palayan na kanyang nadadaanan ay tila mga tahimik na saksi sa isang kasaysayang malapit na niyang hukayin. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang manibela. Sa kaliwa ang luma at malamig na susi ay nakatali sa kanyang daliri. Ang bigat nito ay tila mas mabigat kaysa sa bakal. Matapos ang halos 2 oras, narating niya ang isang lumang kalsada na napapalibutan ng matatayog na puno ng akasya. Sa dulo nito nakatayo ang bahay ng mga magulang ni Catherine, isang eleganteng istrukturang Espanyol na unti-unti nang nilalamon ng panahon. Ang dating hardin na puno ng mga rosas ay ngayoy pinamumugaran na ng matataas na damo. Ang puting pintura sa mga dingding ay may mga lamat na at ang mga bintanang gawa sa kapis ay nababalutan ng alikabok. Ito ay isang tahanang minsang naging pugad ng kaligayahan, ngayoy isang monumento ng trahedya. Pumasok siya sa loob at isang amoy ng lumang papel at nakatagong alikabok ang sumalubong sa kanya. Ang katahimikan ay halos nakakabingi, binabasag lamang ng mahinang kaluskos ng kanyang mga sapatos sa sahig na gawa sa nara. Bawat muebles na natatakpan ng puting tela ay tila mga multo mula sa nakaraan. Dumiretso siya sa silid-aklatan, isang lugar na madalas ikwento sa kanya ni Catherine. Dito raw nagbabasa ang kanyang ama gabi-gabi. Ang mga estante ay puno pa rin ng mga libro na nakatayo, na parang mga sundalong naghihintay sa utos na hindi na darating. Lumuhod si Adrian at sinimulang kapain ang sahig, hinahanap ang sinabi ni John. Sa ilalim ng isang mabigat na mesang gawa sa kamagong naramdaman niya ito, isang tabla na bahagyang nakaangat. Gamit ang dulo ng susi, maingat niya itong sinungkit. Isang maliit na espasyo ang bumungad sa kanya. At sa loob na roon ang isang baul na gawa sa maitim na kahoy at bakal. Ang pagpasok ng susi sa seradura ay lumikha ng isang matinis na kalansing. Sa pagpihit niya rito, isang tunog ng pagkalas ng mga mekanismo ang narinig bago bumukas ang takip ng baul. Ang nasa loob ay hindi ginto o salapi. Ito ay isang koleksyon ng mga alaala. Sa ibabaw isang nakabalot na litrato ng isang masayang pamilya, isang batang-batang Catherine na nakangiti sa pagitan ng kanyang mga magulang. Sa ilalim nito, naroon ang mga dokumento, mga bank statement, mga legal na kasulatan at isang makapal na journal na nababalutan ng katad. Umupo si Adrian sa maalikabok na sahig
at sinimulang basahin ang journal ng ama ni Catherine. Bawat pahina ay isang paglalakbay sa pait at desperasyon. Unang mga pahina puno ng pag-asa. Mga plano para sa kanilang maliit na kumpanya ng agrikultura. Mga papuri sa bagong business partner si Don Manuel na nag-alok ng tulong para palawakin ang kanilang negosyo. Gitnang mga pahina. Ang tono ay nagsimulang magbago. Mga salitang tulad ng pagdududa at hindi pagkakaunawan ay nagsimulang lumitaw. Isinulat ng ama ni Catherine kung paanong biglang nagkaroon ng mga di inaasahang problema, mga kargamentong nasasabotahe, mga utang na biglang lumobo, mga kontratang biglang kinakansela. Huling mga pahina, ang mga sulat ay naging halos hindi na mabasa dahil sa tindi ng galit at takot. Malinaw na isinalaysay ng matanda kung paano siya sistematikong ginigipit ni Don Manuel. Bawat tulong na inalok nito ay may nakatagong lason. Bawat pautang ay isang bitag. Ang layunin ni Don Manuel ay hindi tumulong, kundi manakop ang kinin ang kanilang kumpanya at ang lupain ng kanilang mga ninuno sa pinakamalupit na paraan. Ang huling entry ay isinulat 1 linggo bago ang aksidente na kumitil sa buhay ng mag-asawa. Binalaan niya ako. Sinabi ni Manuel na kung hindi ako bibigay, may masamang mangyayari sa amin. Alam kong hindi siya nagbibiro. Diyos ko, protektahan mo ang aking pamilya. Protektahan mo ang aking Catherine. Kasama ng journal naroon ang mga dokumentong nagpapatunay sa lahat. Mga pekeng papeles ng utang, mga testimonya mula sa mga empleyadong binantaan at isang kopya ng alok ni Don Manuel na bilhin ng kumpanya sa halagang halos katumbas ng pamigay, isang alok na ginawa ilang araw bago sila maaksidente. Habang binabasa ni Adrian ang lahat, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan. Isang pakiramdam ng matinding pagkasuklam. Hindi ito galit na sumisigaw. Ito ay isang tahimik at malalim na pandidiri na tila lalamunin siya ng buo. Ang imperyong kanyang pinamumunuan, ang pangalang Manuel, na buong pagmamalaki niyang dinadala, ang yaman na kanyang tinatamasa, lahat ay itinayo sa ibabaw ng mga durog na pangarap sa dugo at luha ng pamilya ng babaeng pinakamamahal niya. Si Don Manuel, ang taong tiningala niya bilang isang ama, ay isang halimaw na nagbabalat kayong anghel. At siya si Adrian, ang prinsipe ng kahariang ito, na itinayo sa kasamaan. Napayuko siya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang mga papel. Isang matinding bigat ang dumagan sa kanyang dibdib. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kasalanan. Hindi kasalanang siya ang gumawa, kundi kasalanang siya ang nagmana. Bumalik siya sa Maynila na may bagong bigat sa kanyang puso, ngunit may isang bagong linaw sa kanyang isipan. Ang pagkalito ay napalitan ng isang malamig at matigas na desisyon. Hindi na siya nag-abala pang umuwi. Dumiretso siya sa kanyang opisina sa Manuel Tower kahit gabi na. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang sa labas ng kanyang bintana, ngunit para sa kanya ang lahat ay nababalutan ng dilim. Umupo siya sa kanyang silyang pang-CEO, ang trono ng kanyang kapangyarihan. Binuksan niya ang kanyang laptop. Sa ilang pag-type, binuksan niya ang file ng isa sa mga pinakamalaking proyekto ng kumpanya, isang luxury resort development na personal na proyekto ni Don Manuel, isang simbolo ng tagumpay nito. Walang pag-aalinlangan, walang emosyon. Tinawagan niya ang kanyang executive assistant sa pribadong linya nito. Cancel the Sierra Verde project. Utos niya, ang boses ay matigas at walang bahid ng anumang paliwanag. Liquidate all assets connected to it. I-redirect ang lahat ng pondo sa charity foundation. Gawin mo bukas na ngayong umaga. Walang tanong. Bago pa man makasagot ang kanyang assistant, ibinaba na niya ang telepono. Isinandal niya ang kanyang likod sa silya at tumitig sa syudad. Hindi ito isang deklarasyon ng giyera na may kasamang sigaw. Ito ay isang tahimik na pagkalas, isang lindol na magsisimula sa ilalim ng pundasyon ng imperyo ni Don Manuel. Ang unang bato ay naigulong na niya at alam niyang sa paggising ni Don Manuel kinabukasan, mararamdaman nito ang pagyanig. Ang laban
ay nagsimula na. Ang balita ng biglaang pagkansela sa Sierra Verde Project ay kumalat sa buong Manuel Corporation na parang apoy sa tuyong damuhan. Walang sinuman ang makapaniwala. Ang proyektong yon ay hindi lamang isang simpleng negosyo. Ito ang personal na hiya sa korona ni Don Manuel, ang simbolo ng kanyang walang hanggang kapangyarihan. At ang pagkansela nito, na ginawa ng walang pahintulot mula sa kanya, ay isang tahimik na deklarasyon ng digmaan. Alam ito ni Adrian. Habang nakaupo siya sa kanyang opisina kinabukasan ng umaga, hinintay niya ang tawag. Hindi niya kinailangang maghintay ng matagal. Tumunog ang kanyang pribadong telepono. Hindi ito ang kanyang sekretarya. Ang numero ay mula sa mansyon. Adrian, ang boses ni Don Manuel sa kabilang linya ay hindi galit. Ito ay kalmado, halos malambing na mas lalong nakakakilabot. Anak, halika sa mansyon. May kailangan tayong pag-usapan. Papunta na ako, Papa. Sagot ni Adrian, ang kanyang boses ay pantay at walang emosyon. Ang mansyon ng mga Manuel sa Forbes Park ay isang malawak na kaharian ng katahimikan at kapangyarihan. Bawat pasilyo ay pinalamutian ng mga mamahaling pinta at mga antigo. Ang mga sahig na gawa sa marmol ay kumikinang na parang salamin. Ngunit para kay Adrian, sa araw na yon ang bawat sulok ay tila may aninong nagmamasid at ang hangin ay mabigat sa mga lihim na hindi masabi. Naabutan niya si Don Manuel sa malawak nitong study, isang silid na mas mukha pang opisina ng isang hari kaysa sa isang simpleng silid-aklatan. Nakaupo ito sa likod ng kanyang malaking mesa na gawa sa mahogany, hindi nagbabasa, hindi nagsusulat. Dahan-dahan nitong pinupunasan ng isang malambot na tela ang isang pyesa ng chess ang hari. "Maupo ka, Adrian," sabi nito nang hindi man lang nag-aangat ng tingin. Sumunod si Adrian, umupo sa silyang nasa harapan ng mesa. Ang espasyo sa pagitan nila ay tila isang malawak na larangan ng digmaan. Napakagandang pyesa nito. Patuloy ni Don Manuel itinataas ang king chess piece sa liwanag. Sa chess ang hari ang pinakamahalaga, ngunit siya rin ang pinakamahina. Kailangan niya ng mga kawal ng mga tore at ng reyna para protektahan siya. Pero sa huli, isang maling galaw lang checkmate. Itinabi nito ang pyesa at sa wakas ay tumingin kay Adrian. Ang mga mata nito ay malalim at hindi mabasa, ngunit sa ilalim ng kalmadong anyo, nakita ni Adrian ang isang nag-aalab na apoy. "Nabalitaan ko ang tungkol sa Sierra Verde." Sabi ni Don Manuel, ang boses ay direkta na. "Isang malaking desisyon at isang desisyong ginawa mo ng mag-isa." "Pinoprotektahan ko lang ang interes ng kumpanya, Papa." Sagot ni Adrian, ang kanyang tono ay profesional. "May mga bagong datos na lumabas. Masyadong malaki ang risk. Ang pag-atras ngayon ay mas matalinong desisyon kaysa sa malugi tayo sa huli." Isang bahagyang nangisi ang gumuhit sa mga labi ni Don Manuel. Isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. "Risk? Kailan ka pa natakot? Sa risk, Adrian, hindi ba't ako ang nagturo sa'yo na ang pinakamalaking tagumpay ay nagmumula sa pinakamalaking sugal? May pagkakaiba ang pagsusugal sa pagiging pabaya." Mariing tugon ni Adrian. Ang tensyon sa silid ay lalong tumindi. Ang labanan ng mga salita ay parang laro ng chess. Bawat salita ay isang galaw. Bawat katahimikan ay isang pag-iisip. "Ang proyektong iyon ay mahalaga sa akin." Sabi ni Don Manuel, ang bawat salita ay may diin. "At sino ang nagbigay sa iyo ng awtoridad na gumawa ng ganyang desisyon nang hindi ako kinokonsulta?" Ito na ang pagkakataon. Tumingin ng diretso si Adrian sa mga mata ng kanyang ama-amahan. Ang takot na minsan niyang naramdaman para dito ay wala na. "Ako ang CEO, Papa. Iniluklok ninyo ako sa posisyong ito at responsibilidad kong protektahan ang kumpanya mula sa lahat ng banta, panlabas man o panloob." Ang huling dalawang salita ay tumama na parang isang sampal. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng pagkukunwari sa mukha ni Don Manuel. Ang kalmadong anyo ay naglaho at napalitan ng isang anyong purong galit. Hindi siya sumigaw, hindi siya tumayo.
Ngunit ang tingin sa kanyang mga mata ay sapat na para magpayelo ng dugo. May mga bagay kang hindi naiintindihan, Adrian. Sabi niya, sa isang boses na halos pabulong na ngunit puno ng lason. At may mga desisyon na may mabigat na kabayaran. Nakita ni Adrian ang banayad na paggalaw ng kamay ni Don Manuel. Kinuha nito ang telepono sa ilalim ng mesa. Walang sinabi. Isang pindot lang sa isang numero. Isang maikling sandali ng katahimikan. Pagkatapos isang salita lang ang binitawan niya. Gawin na. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong gulugod ni Adrian. Hindi siya ang target. Hindi pa. Alam niya kung sino. Catherine. Kai. Mabilis siyang tumayo. May mahalaga pa akong gagawin. Sabi niya pilit pinapakalma ang sarili. Oo naman, anak. Sagot ni Don Manuel ang nangiti ay bumalik na sa kanyang mga labi. Ngunit ngayon, ito ay ngiti ng isang demonyo. Siguraduhin mong hindi ka mahuhuli. Halos takbuhin ni Adrian ang pasilyo palabas ng mansyon. Bawat segundo ay parang isang oras. Ang kanyang isip ay nagkukumahog. Ang penthouse. Ligtas ba sila doon? Gaano kabilis ang mga tauhan ni Don Manuel. Habang nagmamadali siyang sumakay sa kanyang kotse, kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri ay nanginginig. Habang hinahanap ang pangalan ni Catherine, nagring ito. Isang beses, 2 beses. Sagutin mo, Catherine, pakiusap. Bulong niya. Sa 3 ring sinagot niya. Ngunit hindi ang boses niya ang una niyang narinig. Ang narinig niya ay isang malakas na kalabog. Adrian, ang sigaw ni Catherine sa kabilang linya ay puno ng sindak. May mga tao dito. Sinusubukan nilang sirain ang pinto. Pinaharurot ni Adrian ang kotse, ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Catherine, makinig ka. Magtago kayo. Hanapin mo ang pinakaligtas na lugar. Sinusubukan ko. Umiiyak na, sabi niya. Adrian, natatakot ako. Kasunod noon ay isang malakas na tunog ng pagbagsak na tila ang pinto ay tuluyan ng sumuko. Isang sigaw ang kumawala kay Catherine. Pagkatapos ay isang tunog na hindi maipagkakamali ni Adrian. Isang matinis at malakas na ingay na bumasag sa katahimikan. Isang putok ng baril. Catherine? Sigaw niya sa telepono. Catherine? Isang huling sigaw ang narinig niya ang pagsigaw nito sa kanyang pangalan. Puno ng takot at desperasyon. Adrian. Pagkatapos wala na. Tanging ang static na tunog na lang ng isang putol na linya. Ang tunog ng putol na linya ay tila isang hatol ng kamatayan sa pandinig ni Adrian. Ang mundo ay biglang naging isang blur ng mga ilaw at tunog. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang daan sa harapan at ang imahe ni Catherine at Kai sa gitna ng panganib. Tinapakan niya ang silinyador hanggang sa sagad ang makina ng kanyang sasakyan ay umuungol na parang isang nasusugatang hayop. Walang trapiko, walang pulang ilaw, wala siyang pakialam. Habang papalapit siya sa BGC, tinawagan niya ang isang numero, ang numero ni John. Nasaan kang sigaw ni Adrian sa telepono, hindi na nag-abalang magpaliwanag. Adrian, nasa opisina. Pumunta ka sa penthouse. Ngayon na inatake sila. Dalhin mo ang mga security na mapagkakatiwalaan mo. Bilisan mo. Utos niya bago ibaba ang tawag. Alam niyang sa kabila ng lahat, hindi siya pababayaan ni John sa ganitong sitwasyon. Ang bawat segundo ng biyahe ay isang pagdurusa. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang nakikita ang iba't ibang madilim na senaryo, ang dugo, ang katahimikan, ang pagsisisi. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso. Isang takot na mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya noong una niyang nalamang patay na si Catherine. Dahil noon, pighati lang ang kalaban niya. Ngayon, kalaban niya ang panahon. Pagdating niya sa basement parking ng gusali, halos hindi pa tuluyang humihinto ang sasakyan ay tumalon na siya palabas. Tumakbo siya patungo sa pribadong elevator na diretso sa penthouse. Habang paakyat, inilabas niya ang baril na laging nakatago sa ilalim ng kanyang upuan. Hindi niya ito nagamit sa loob ng maraming taon,
Ngunit ang bigat nito sa kanyang kamay ay pamilyar at nakakakilabot. Nang bumukas ang pinto ng elevator, ang bumungad sa kanya ay isang eksenang mula sa isang bangungot. Ang pinto ng penthouse ay wasak na kabukas na parang isang sugat. Ang sala, na dating malinis at elegante, ay puno ng kaguluhan. Isang mamahaling florera ang basag sa sahig. Isang mesa ang nakabaliktad. Malinaw na nagkaroon ng marahas na labanan. Catherine! Sigaw niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Walang sagot. Dahan-dahan siyang pumasok, ang baril ay nakatutok sa harapan. Bawat ugat sa kanyang katawan ay alerto. Naglakad siya sa gitna ng mga nagkalat na gamit ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sa sahig, nakita niya ang telepono ni Catherine, basag ang screen. Isang mahinang tunog ang narinig niya mula sa direksyon ng kusina. Isang pag-ungol, mabilis siyang lumingon. Nakatayo roon ang isang lalaking nakaitim na damit, ang likod nito ay nakaharap sa kanya. Nakayuko ito sa isang bagay na nasa sahig. Nang lumingon ang lalaki, nakita ni Adrian ang isang duguang patalim sa kamay nito at ang walang awang tingin sa mga mata nito. At sa sahig nakahandusay ang isa sa mga security guard ng gusali. Walang pag-aalinlangan. Nagpaputok si Adrian. Ang tunog ay nakabibingi sa loob ng nakasarang espasyo. Tinamaan ng lalaki sa balikat na pasigaw ito sa sakit at nabitawan ng patalim. Mabilis na gumanti ng putok ang lalaki gamit ang sarili nitong baril. Nagpagulong-gulong si Adrian sa likod ng isang sofa. Ang mga bala ay sumisipol sa itaas ng kanyang ulo. Binabasag ang salamin ng bintana sa kanyang likuran. Dalawang lalaki. Kailangan niyang mag-ingat. Nasaan sila? Sigaw ni Adrian mula sa kanyang pinagtataguan. Huli na ang lahat, Manuel. Sagot ng isang lalaki, ang boses ay may halong pag-uyam. Tapos na ang trabaho? Isang matinding galit ang pumalit sa takot ni Adrian. Isinilip niya ang kanyang ulo at nagpaputok ng 2 beses. Narinig niya ang isang malakas na kalabog. Isa sa mga lalaki ang bumagsak. Ngunit bago pa siya makagalaw, naramdaman niya ang isang matulis na sakit sa kanyang tagiliran. Isang bala mula sa pangalawang lalaki ang dumaplis sa kanya. Napadaing siya sa sakit, ngunit hindi niya ito ininda. Sa gitna ng kaguluhan, isang pinto ng silid sa itaas ang biglang bumukas. At mula roon, lumabas ang isa pang lalaki, kinaladkad si Catherine. Ang isang braso nito ay nakasakal sa leeg ni Catherine, habang ang isa ay may baril na nakatutok sa ulo niya. Isang galaw pa, Manuel, at puputukan ko siya, banta ng lalaki. Nanigas si Adrian. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Si Catherine ay umiiyak, ngunit may isang nag-aalab na tapang sa kanyang mga mata. Sa likod niya nakita ni Adrian si Kai, umiiyak sa takot. At sa sandaling iyon, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Habang nakatuon ang lahat ng atensyon kay Adrian, sa isang mabilis at desperadong kilos, siniko ni Catherine nang buong lakas ang tiyan ng lalaking may hawak sa kanya. Napahiyaw sa sakit ang lalaki at bahagyang lumuwag ang pagkakahawak. Iyon lang ang pagkakataong kailangan nila. Habang nagkakagulo, isang bagay ang tila nag-init sa dugo ni Adrian. Hindi na ito ang CEO. Ito ay isang ama, isang asawa. Sa isang iglap tumalon siya mula sa likod ng sofa. Hindi patungo sa lalaking may hawak kay Catherine, kundi patungo sa lalaking nasa ibaba na nagpapaputok pa rin. Bago pa makapag-react ang kalaban, ibinuhos ni Adrian ang kanyang buong bigat dito. Sinuntok ito sa mukha ng paulit-ulit hanggang sa mawalan ito ng malay. Samantala, sa itaas na gawa ni Catherine na makawalan ng tuluyan, hinila niya si Kai palayo. Ngunit ang lalaki sa tindi ng galit ay itinutok ang baril hindi na kay Catherine, kundi sa bata. Kay! Ang sigaw ni Catherine ay puno ng purong sindak. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Bago pa man makapindot sa gatilyo ang lalaki, isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw mula sa hagdanan. Ang lalaki ay natigilan, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat bago ito bumagsak sa sahig na may butas ng bala sa kanyang dibdib. Sa paanan ng hagdanan nakatayo si John, ang kanyang kamay ay nanginginig pa habang hawak ang baril. Sa likod niya ang mga security guard na dala niya ay mabilis na umakyat.
Nang matapos ang lahat, isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Tumingin si Adrian sa itaas. Ang mga mata nila ni Catherine ay nagtagpo sa gitna ng wasak na silid. Walang salita. Tanging ang pag-unawa na pareho silang lumaban para sa isa't isa, para sa kanilang anak. Sa unang pagkakataon, hindi sila isang lalaking naghahanap at isang babaeng nagtatago. Sila ay isang pamilya na lumalaban para mabuhay. Dali-daling umakyat si Adrian. Hindi ininda ang sakit sa kanyang tagiliran. Niyakap niya si Catherine at si Kai. Isang mahigpit na yakap na nagsasabing, "Nandito na ako. Hindi ko na kayo iiwan." Tapos na. Bulong niya habang hinahaplos ang buhok ni Kai. Ngunit habang sinasabi niya iyon, alam niyang hindi pa. Ang labanang ito, ang dugong dumanak sa loob ng kanilang kanlungan, ay simula pa lamang. Alam na ni Adrian na wala nang ligtas na lugar sa Maynila. Wala nang lugar na hindi kayang abutin ng kapangyarihan ni Don Manuel. Kailangan nilang tapusin ito. At para magawa yon, kailangan niyang harapin ang halimaw sa sarili nitong longga. Ilang oras matapos ang madugong engkwentro, ang penthouse ay naging isang tahimik na kampo. Inasikaso ni John ang lahat, ang pagtawag sa isang pribadong medical team para gamutin ang daplis na tama ni Adrian, ang paglilinis sa lugar at ang pagtiyak na walang impormasyong lalabas sa publiko. Ang mga tauhan ni Don Manuel ay dinala sa isang lugar kung saan hindi na sila muling makakapagsalita. Ang lahat ay ginawa ng mabilis at walang bakas, isang kakayahang natutunan niya sa ilalim ng pamumuno ng parehong taong kanilang kinakalaban ngayon. Habang ginagamot ang kanyang sugat, si Adrian ay nakaupo sa sofa, ang kanyang isip ay malayo. Sa tabi niya si Catherine ay tahimik na naglalagay ng basang bimpo sa noo ni Kai, na sa wakas ay nakatulog dahil sa pagod at takot. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng mga susunod na hakbang. "Hindi na tayo ligtas dito." Basag ni Adrian, sa katahimikan ng boses ay pagod. "Kahit saan sa Maynila, hindi tayo ligtas." Tumingin si Catherine, sa kanya ang mga mata ay puno ng pag-aalala para sa kanyang anak. "Ano ang gagawin natin? Tatapusin natin ito." Sagot ni Adrian, ang determinasyon ay bumabalik sa kanyang boses. Ngunit alam niyang hindi niya ito kayang gawin mag-isa. Ang ebidensyang hawak niya ay malakas, ngunit si Don Manuel ay parang isang pugitang may mga galamay na nakakalat sa lahat ng sulok ng lipunan. Kailangan niya ng isang bagay o isang tao na magbibigay sa kanila ng huling alas. At sa sandaling iyon, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip, isang pangalang matagal nang nakabaon sa nakaraan ni Catherine. "May kailangan akong puntahan," sabi ni Adrian dahan-dahang tumatayo. "John, bantayan mo sila. Huwag mong hahayaang may makalapit kahit sino." "Saan ka pupunta?" tanong ni Catherine. "Sa isang taong maaaring maging susi sa lahat ng ito." Sagot niya at umalis. Nagmaneho si Adrian patungo sa isang tahimik na kumbento sa labas ng syudad. Isang lugar na payapa at malayo sa kaguluhan ng kanilang mundo. Dito nagretiro ang isang babaeng naging parte ng buhay ni Catherine mula pagkabata. Isang babaeng mas matapat pa sa sariling anino. Si Lourdes, ang dating kasambahay at yaya ni Catherine. Naabutan niya ang matanda sa hardin ng kumbento, nag-aalaga ng mga halaman. Ang kanyang buhok ay puti na, at ang kanyang muka ay may mga guhit na ng katandaan, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas pa rin at puno ng talino. Nang makita niya si Adrian, walang pagkagulat sa kanyang mukha, tanging isang malungkot na pagkilala. "Hinihintay na kita, Adrian." Sabi ni Lourdes, ang boses ay mahinahon. "Matagal na kitang hinihintay." Naglakad sila sa hardin. Walang paligoy-ligoy na sinabi ni Adrian ang lahat ng pagkatuklas niyang buhay, si Catherine, ang tungkol kay Kai, ang tungkol sa mga dokumento, at ang mga pag-atake na inutos ni Don Manuel. Nakinig ng mabuti si Lourdes. Nang matapos si Adrian, huminga siya ng malalim. Alam ko ang lahat." "Bakit hindi ninyo sinabi?" tanong ni Adrian. "Dahil nangako ako kay Catherine," sagot ng matanda. "At dahil alam kong kapag nagsalita ako, kamatayan ang magiging kabayaran. Ngunit ngayon,
Ngayon ay iba na. Hindi ko nahahayaang ang batang iyon ay mamuhay sa takot habang ang demonyong pumatay sa kanyang mga lolo't lola ay malayang namumuhay sa kanyang palasyo. May kinuha si Lourdes mula sa bulsa ng kanyang bestida. Isang maliit at lumang cassette tape bago mamatay ang ama ni Catherine. Paliwanag ni Lourdes, ibinilin niya ito sa akin. Isang pag-uusap. Isang pag-uusap sa pagitan niya at ni Don Manuel. Ikinuwento niya kung paano sa huling pagkikita ng dalawa, lihim na ni-record ng ama ni Catherine ang kanilang usapan. Nagbabakas sakali. Isang huling desperadong hakbang. Ano ang laman niyan? Tanong ni Adrian. Ang pag-amin, sagot ni Lourdes, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal nang kinimkim. Ang pag-amin ni Don Manuel sa lahat ng kanyang ginawa. Ang panloloko, ang panggigipit, ang pagbabanta. Ito na ang huling piraso, ang ebidensya mula mismo sa bibig ng halimaw. Kailangan ko yan, Lourdes, sabi ni Adrian. Ibibigay ko sa iyo. Sagot ng matanda, iniabot ang tape. Pero sa isang kondisyon, siguraduhin mong magbabayad siya. Siguraduhin mong mabibigyan ng hustisya ang pamilya ng alaga ko. Ipinapangako ko. Sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng bigat. Habang pabalik si Adrian sa penthouse, tumawag siya kay John. John, kailangan kita, sabi niya. Hindi bilang pinsan, hindi bilang kanang kamay. Kailangan ko ang tulong mo bilang isang Manuel na may konsensya pa. Panahon na para pumili ka ng panig at kailangan mong pumili ngayon. Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Narinig ni Adrian ang mabigat na paghinga ni John. Nakasunod ako sa bawat utos niya dahil sa takot, Adrian. Sa wakas ay sabi ni John, ang boses ay basag dahil sa utang na loob. Pero ang utusan kang ipapatay ang sarili mong anak. Ibang klase na yon. Hindi ko na kaya. Anong ibig mong sabihin? Nasa panig mo ako, Adrian? Mariing sabi ni John. Sabihin mo lang ang kailangan kong gawin. Kailangan kong makapasok sa mga server ng kumpanya. Kailangan ko ng access sa lahat ng financial records, sa lahat ng private files ni Don Manuel. Kaya mo ba? Oo. Sagot ni John, walang pag-aalinlangan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Nang gabing iyon, sa penthouse, nagtipon ng isang hindi inaasahang alyansa. Si Adrian, ang tagapagmanang nagrebelde. Si Catherine, ang biktima na naging mandirigma. Si John, ang traidor na naging kakampi. At sa kanilang kamay, hawak nila ang mga sandata para sa huling laban, ang mga dokumento, ang tape, at ang access sa puso ng imperyo. Pinaplano na nila ang kanilang huling hakbang. Ang entablado ay itatakda sa pinakamahalagang pagpupulong ng Board of Directors ng Manuel Corporation na magaganap sa loob ng 2 araw sa mansyon mismo ni Don Manuel. Sa gitna ng kanilang paghahanda, naramdaman ni Don Manuel na nasusukol na siya. Mula sa kanyang study, nagbigay siya ng isang huling desperadong utos sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Hanapin ninyo sila. Ang boses niya ay malamig at walang awa. Hanapin ninyo silang lahat at tapusin ninyo, walang ititirang buhay. Ang araw ng pagpupulong ng Board of Directors ay dumating na may kasamang bigat sa himpapawid. Ang kalangitan sa Maynila ay kulay abo, na tila nakikidalamhati sa digmaang magaganap sa loob ng isa sa mga pinakamarangyang mansyon sa bansa. Ang mansyon ni Don Manuel ay mas mukha pang isang kuta kaysa sa isang tahanan. Bawat sulok ay may nakatayong mga security guard. Ang kanilang mga mukha ay matigas at ang mga mata ay mapagmatyag. Ang tensyon ay ramdam maging sa simoy ng hangin. Alam ng lahat na ang pagpupulong na ito ay hindi tungkol sa mga numero at kita. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Ilang minuto bago magsimula ang pagpupulong, isang itim na van na may tinted na salamin ang huminto sa harap ng malaking tarangkahan. Bumaba si Adrian, suot ang isang madilim na business suit na tila baluti. Sumunod si John, ang kanyang mukha ay seryoso at determinado. At sa huli bumaba si Catherine. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng bulungan sa mga gwardiya. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida, ngunit ang tindig niya ay puno ng dignidad at lakas.
Hindi siya ang babaeng nagtitinda ng sampagita, hindi siya ang biktimang nagtatago. Siya ang multo ng nakaraan na bumalik upang maningil. Magkahawak kamay silang tatlo na pumasok sa mansyon. Ang bawat hakbang nila sa makintab na sahig na marmol ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, isang martsa patungo sa huling pagtutuos. Sa loob ng malaking conference room, ang mga miyembro ng board ay nakaupo na sa paligid ng isang mahabang lamesa na gawa sa mahogany. Sa gitna sa pinakaulo, nakaupo si Don Manuel. Nang makita niya ang tatlong papasok, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi siya nagulat. Inaasahan niya ito. Para sa kanya ito na ang huling akto ang pagpuksa sa lahat ng kanyang problema sa isang iglap. Adrian John, at sino itong kasama ninyo? Tanong ni Don Manuel. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pagtataka. Isang bagong empleyado. Hindi. Sagot ni Adrian. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw, sapat na para marinig ng lahat sa silid. Nandito siya bilang may-ari. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. May-ari ng ano ah? Tanong ng isa sa mga board member. May-ari ng hustisyang matagal nang ipinagkait sa kanya. Sabi ni Catherine, humakbang pasulong. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Don Manuel. Ako si Catherine de Villa, anak ni Ricardo at Elena de Villa, at nandito ako para bawiin ang ninakaw ninyo sa aking pamilya. Isang halakhak ang kumawala kay Don Manuel, isang halakhak na walang sayapuno ng pang-aalipusta. Isang hangal na akusasyon mula sa isang babaeng dapat ay matagal nang nabubulok sa ilalim ng lupa. Anong ebidensya mo? Iyon na ang hudyat. Isinaksak ni John ang isang USB sa laptop na konektado sa malaking screen sa likod ni Don Manuel. Sa isang iglap, ang screen ay nagliwanag. Unang lumabas ang mga kopya ng mga dokumentong nahanap ni Adrian sa baul, ang mga pekeng kasulatan, ang mga testimonya, ang duguang pamana ng pamilya de Villa. Nagsimulang magbulungan ang mga board members. Ang mukha ni Don Manuel ay nagsimulang magbago. Mga pekeng papel. Sigaw niya. Gawa-gawa lang yan. Kung ganoon, sabi ni Adrian, pakinggan natin ang boses ng katotohanan. Pinindot ni John ang isa pang file. Biglang umalingaw-ngaw sa buong silid ang isang lumang recording puno ng static ngunit malinaw. Ang boses ng ama ni Catherine puno ng desperasyon at ang boses ni Don Manuel puno ng kasamaan. Recording, Manuel, maawa ka. May pamilya ako. Recording, ang pamilya mo ang kahinaan mo, Ricardo. Ibigay mo sa akin ang kumpanya o mawawala sa iyo ang lahat. Naiintindihan mo ba lahat? Ang huling salita ay tila isang kidlat na tumama sa bawat isa sa silid. Ang pag-amin, ang pagbabanta, ang katotohanan. Nanlaki ang mga mata ng mga board members. Ang ilan ay napatingin kay Don Manuel na may pagkasuklam. Ang iba ay napayuko, takot. Tumayo si Don Manuel, ang kanyang muka ay namumula sa galit. Mga traidor, mga ahas, security, palabasin ang mga ito. Ngunit bago pa man makakilos ang mga gwardiya sa labas, may isa pang eksena ang naganap. Si Catherine, na kanina patahimik na nakatayo, ay kumuha ng isang baso ng malamig na tubig mula sa mesa. Lumakad siya ng dahan-dahan palapit kay Don Manuel. Ang bawat hakbang ay puno ng bigat ng 3 taong pagdurusa. Huminto siya sa mismong harapan nito. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Kinuha ninyo ang aking mga magulang, sabi niya sa isang boses na nanginginig sa pinaghalong pighati at galit. Sinubukan ninyong kunin ang aking anak. Inagaw ninyo ang aking buhay. At sa harap ng lahat ng makapangyarihang tao, sa silid na yon, sa isang kilos na puno ng simbolismo, at tapang buong lakas niyang ibinuhos ang laman ng baso sa mukha ni Don Manuel. Ang malamig na tubig ay dumaloy sa mukha ng patriarka kasama ang kanyang dignidad at kapangyarihan. Napasinghap ang lahat. Walang sino man sa buong buhay nila ang naglakas loob na gumawa ng ganoong bagay sa hari ng kanilang imperyo. Natulala si Don Manuel. Ang gulat, ang kahihiyan, ang puot, lahat ay naghalo-halo sa kanyang mukha. At sa sandaling iyon ng kanyang pagkatalo, ang malalaking pinto ng conference room ay bumukas ng malakas. Pumasok ang isang grupo
ng mga pulis armado at handa. Sa likod nila, isang mataas na opisyal. Don Manuel, sabi ng opisyal, ang boses ay matigas. Inaaresto ka namin para sa maraming kaso ng pandaraya, paninikil at sa pagkakasangkot mo sa pagkamatay ni na Ricardo at Elena de Villa. Gumuho ang mundo ni Don Manuel. Tumingin siya sa paligid. Ang mga board members na dati yumuyuko sa kanya ay umiiwas ng tingin. Si John, ang pamangkin na minamaliit niya, ay nakatayo ng tuwid. Si Adrian, ang anak na pinalaki niya para maging kanyang tagapagmana, ang siyang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. At si Catherine, ang babaeng itinuring niyang isang langgam na madaling tirisin, ay nakatayo sa kanyang harapan, hindi na isang biktima, kundi isang simbolo ng hustisyang sa wakas ay nakamit. Habang pinupusasan at inilalabas si Don Manuel ang kanyang mga mata, ay nanatiling nakatitig kay Adrian, puno ng isang pangakong hindi masabi, isang pangako ng paghihiganti. Ngunit hindi na natinag si Adrian. Hinawakan niya ang kamay ni Catherine at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman nila ang simula ng tunay na kapayapaan. Ang sugal ay tapos na at sila ang nanalo. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalong yumanig sa Manuel Corporation ay unti-unting humupa, ngunit ang mga epekto nito ay nag-iwan ng permanenteng marka. Ang pangalang Manuel, na dati simbolo ng kapangyarihan at yaman, ay nabahiran ng kahihiyan. Ngunit sa ilalim ng pamumuno ni Adrian, ito'y nagsimulang maging simbolo ng pagbabago. Ang gusali ng Manuel Corporation ay may bago ng pangalan sa harapan, De Villa Manuel Holdings. Isang pagkilala sa pamilyang sinira nito at isang pangako ng isang mas malinis na kinabukasan. Hindi ito naging madali. Ibinenta ni Adrian ang malaking bahagi ng mga negosyong itinayo sa masasamang paraan. Tinanggal niya ang mga taong naging kasabwat ni Don Manuel. Hinarap niya ang mga kaso at demanda ng may katapatan. Marami siyang isinakripisyo, yaman, kapangyarihan at ang dating buhay na kanyang kinasanayan. Ngunit sa bawat bagay na kanyang binitawan, isang bagong gaan ang kanyang naramdaman. Hindi na siya nakatira sa malawak at malamig na mansyon sa Forbes Park. Ipinagbili niya ito. Ngayon silang tatlo, siya, si Catherine at si Kai, ay nakatira sa isang simpleng bahay sa tabi ng dagat sa Batangas. Isang bahay na puno ng liwanag, halimuyak ng asin at tunog ng mga alon. Isang maaraw na umaga, naglalakad si Adrian sa dalampasigan. Ang kanyang mga paa ay nakababad sa puting buhangin, ang hangin ay sariwa. Malayo na ito sa amoy ng polusyon at tensyon ng Maynila. Mula sa malayo, tanaw niya si Catherine at Kai na naglalaro malapit sa tubig. Si Kai, na dati laging seryoso at takot, ay tumatawa ng malakas habang hinahabol ang mga alon. Si Catherine naman, na dating may laging bakas ng pighati sa mukha, ay may isang ngangiting abot-tenga. Ang puso ni Adrian ay napuno ng isang uri ng kaligayahang hindi niya kailanman naramdaman sa tuktok ng kanyang kapangyarihan. Ito pala iyon. Ito pala ang tunay na yaman. Nilapitan niya sila. Sa kanyang likuran, dala niya ang isang saranggola, isang simple makulay na saranggolang binili niya sa palengke. Gusto mong subukan? Tanong niya kay Kai. Ang kanyang boses ay malambing. Nanlaki ang mga mata ng bata sa tuwa. Opo. Sa unang pagkakataon, tinuruan ni Adrian ang kanyang anak kung paano magpalipad ng saranggola. Magkahawak ang kanilang mga kamay habang hawak ang pisi. Noong una, hirap silang paliparin ito. Bumabagsak, sumasayad. Ngunit hindi sila sumuko. Sige pa anak, mas mataas. Sabi ni Adrian. Sa isang malakas na ihip ng hangin ng saranggola ay biglang umangat. Lumipad ito nang mataas, sumasayaw sa asul na kalangitan, isang makulay na tuldok ng pag-asa. Tingnan mo mama, lumilipad. Sigaw ni Kai, ang kanyang boses ay puno ng purong kagalakan. Mula sa di kalayuan, nakatayo si Catherine, pinagmamasdan ang kanyang mag-ama. Ang luha ay dahan-dahang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng pasasalamat. Ang pamilyang ipinagkait sa kanya ang pangarap na akala niya'y habang buhay
ng abo ay heto't buo sa kanyang harapan. Nang dapit hapon, habang ang araw ay hidahan-dahang lumulubog sa karagatan at nag-iiwan ng mga kulay kahel at lila sa kalangitan, magkakatabi silang tatlong umupo sa buhanginan. Si Kai ay nakatulog na sa kandungan ni Catherine, pagod sa maghapong paglalaro. "Masaya ka ba?" tanong ni Catherine. Kay Adrian ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat nito. Tumingin si Adrian sa malawak na karagatan pagkatapos ay sa mukha ng kanyang asawa at anak. "Hindi ko pa masasabing masaya ako, Catherine." Pag-amin niya, may mga sugat pa rin, may mga pagsisisi. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, panatag ako. Hinawakan ni Catherine ang kanyang kamay. Panatag ulit niya. "Gusto ko ang salitang iyan." Hindi na nila kailangan ng maraming salita. Ang kanilang mga kamay na magkahawak ang ritmo ng kanilang paghinga, ang tunog ng mga alon, lahat ay sapat na. Ang kanilang nakaraan ay puno ng bagyo, dugo at kasinungalingan. Ang kanilang hinaharap ay hindi pa tiyak. Marami pang kailangan ayusin, marami pang kailangan paghilumin. Ngunit habang pinagmamasdan nila ang huling sinag ng araw na naglalaho sa abot-tanaw, alam nilang magkakasama nilang haharapin ang anumang bukas na darating. Hindi ito isang perpektong pagtatapos na parang sa mga fairy tale. Ito ay isang bagay na mas totoo. Isang bagay na mas mahalaga. Ito ay isang bukang liwayway. Ang unos ay tapos na at sila ang mga nakaligtas ay handa ng magsimulang muli. Ang mga sumunod na linggo sa kanilang bahay sa tabi ng dagat ay lumipas na parang isang panaginip na matagal nang ipinagkait kina Adrian at Catherine. Ang umaga ay nagsisimula sa amoy ng kape at simoy ng dagat, hindi sa amoy ng takot. Ang tanghali ay puno ng tawanan ni Kai habang nagtatampisaw sa tubig, hindi ng tunog ng mga sirena. At ang gabi ay nagtatapos sa tahimik na pagmamasid sa mga bituin, hindi sa pagbabantay sa mga anino sa dilim. Unti-unti, natututo silang maging isang tunay na pamilya. Natutunan ni Adrian na ang pagiging isang ama ay hindi tungkol sa pagbibigay ng lahat ng material na bagay, kundi sa pagbibigay ng kanyang oras at presensya. Natutunan ni Catherine na ang pagtitiwala ay isang halaman na kailangang diligan araw-araw matapos itong malanta sa mahabang panahon. At si Kai, sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang maikling buhay, ay natutong mabuhay ng walang takot. Ngunit ang kapayapaan, gaano man ito katamis, ay maaaring maging marupok. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Mga bagay na madaling isantabi, madaling ituring na guni-guni lang. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga gamit sa kusina, si Catherine, napansin niyang ang paborito niyang tasa na lagi niyang inilalagay sa kanang bahagi ng lalagyan ay nasa kaliwa. Binaliwala niya ito. Marahil ay si Adrian ang naglipat. Pagkalipas ng ilang araw, habang naglalaro si Adrian ng bola, kasama si Kai, sa hardin, nakita niyang bahagyang nakabukas ang maliit na tarangkahan sa likod bahay. Sigurado siyang isinara niya ito nang mahigpit kaninang umaga. Marahil ay malakas lang ang hangin. Ngunit ang mga marahil ay nagsimulang dumami. Ang isang libro sa sala na nakabukas sa ibang pahina. Isang unan sa sofa na nasa ibang posisyon. Mga bakas ng buhangin sa pasilyo kahit walang sino man ang pumasok mula sa labas. Walang nawawala. Walang nasisira. Tila may isang multo na tahimik na pumapasok, nagmamasid at umaalis. Nag-iiwan lamang ng maliliit na paalala na hindi sila tunay na nag-iisa. Sinubukan nilang huwag itong pansinin, ayaw sirain ang kapayapaang kanilang inaasam. Ngunit ang pakiramdam ay hindi maalis ang pakiramdam na pinanonood sila. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang lahat, isang tunog ang gumising kay Catherine. Ang tunog ng kanyang telepono sa ibaba. Hindi ito tumutunog, ngunit nag-vibrate ito ng isang beses. Bumangon siya maingat na hindi magising si Adrian at dahan-dahang bumaba. Sa dilim nakita niya ang liwanag mula sa screen ng kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero.
Namimiss mo na ba ang pagtatago? Ang simpleng tanong na yon ay tila isang malamig na kamay na humaplos sa kanyang batok. Ang lahat ng takot na pilit niyang ibinaon ay biglang bumalik. Agad niyang binura ang mensahe at bumalik sa itaas ang puso niya'y dumadagundong. Humiga siya sa tabi ni Adrian, ngunit hindi na nakatulog hanggang umaga. Kinabukasan habang nag-aalmusal tumawag si John. Agad na lumayo si Adrian para sagutin ito. Nang bumalik siya, ang kanyang muka ay seryoso. May problema ba? Tanong ni Catherine, sinusubukang itago ang sarili niyang kaba. Umupo si Adrian sa kanyang harapan. May mga nagaganap sa kumpanya. Sabi niya, may isang taong sistematikong sinasabutahe ang ating mga operasyon mula sa loob. Maliliit na bagay sa simula, pero ngayon, lumalaki na. Sinusubukan ni John na alamin kung sino. Tumingin sila sa isa't isa. Hindi na kailangan ng salita. Alam nilang ang mga pangyayari sa bahay at sa kumpanya ay hindi nagkataon lamang. Ang mga anino ng nakaraan ay nagsisimula ng humaba. Ang ilusyon ng kanilang kapayapaan ay tuluyang nabasag ng gabing iyon. Habang pinapatulog ni Catherine si Kai, kinantahan niya ito ng isang oyayi, isang kantang siya lang, at ang kanyang ina ang nakakaalam. Isang kantang hindi niya kailanman inawit sa harap ng ibang tao. Nang makatulog ang bata, bumaba siya para samahan si Adrian. Ngunit bago pa siya makarating sa sala, narinig niya ito. Isang mahinang tunog na nagmumula sa labas ng bintana. Isang himig. Kinilabutan si Catherine. Ang himig ay pamilyar. Ito ang parehong oyayi na inaawit niya kay Kai. May isang taong nasa labas sa dilim at pinaparinig sa kanya ang pinakapribado niyang alaala. Walang sigaw, walang pagpapanik. Pumasok siya sa sala, ang kanyang mukha ay namumutla. Nakita agad ni Adrian ang takot sa kanyang mga mata. Adrian, bulong niya. May tao sa labas. Sa isang iglap bumalik ang dating Adrian alerto mapanganib. Kinuha niya ang baril na nakatago sa isang cabinet. Catherine, dalhin mo si Kai sa panic room. Utos niya. Huwag kang lalabas anuman ang mangyari. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sumunod si Catherine. Hinawakan niya ang kamay ni Adrian. Hindi. Sabi niya, ang boses ay nanginginig ngunit matatag. Hindi na ako magtatago, Adrian. Hindi na tayo tatakbo. Tumingin si Adrian sa kanya. Nakita niya ang pagbabago. Ang babaeng dati unang iisipin ang pagtakas ay ngayoy handang manatili at lumaban. Kung haharapin natin ito, patuloy ni Catherine, kailangan nating harapin ng magkasama. Ito na ang pagsubok, ang sandali ng pagpapasya. Ibinalik ni Adrian ang baril sa cabinet. Ang paggamit ng dahas, ang paraan ng dating Adrian, ang paraan ni Don Manuel. Tama ka, sabi niya. Hindi tayo tatakbo, pero hindi rin tayo lalaban sa paraang gusto nila. Umupo silang dalawa sa gitna ng sala sa dilim. Ang himig sa labas ay huminto na. Ngunit alam nilang naroon pa rin siya, nagmamasid naghihintay. Sino siya? Tanong ni Catherine. Hindi ko alam, sagot ni Adrian. Pero isa lang ang sigurado. Isa siya sa mga multo ni Don Manuel at hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Isang tawag ang pumasok sa telepono ni Adrian. Si John. Adrian, nahanap ko na siya. Sabi ni John sa kabilang linya, ang boses ay apurado. Ang pangalan niya ay Vicente. Siya ang pinakamatapat na tauhan ni Don Manuel, ang anino niya sa loob ng 30 taon. Walang record, walang litrato. Pero nalaman kong siya ang nasa likod ng lahat. Adrian, ang layunin niya ay hindi ang kumpanya. Ang layunin niya ay si Kai. Gusto niyang kunin ang bata bilang paghihiganti. Ang impormasyong yon ay ang huling piraso ng puzzle. Ang digmaan ay hindi pa tapos. At ang huling labanan ay hindi para sa pera o kapangyarihan. Ito ay para sa kanilang anak. Ibinaba ni Adrian ang telepono at tumingin kay Catherine. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Hindi na takot ang nandoon, kundi ang tapang ng isang ina. May plano ako, sabi ni Adrian. Pero kailangan kita. Kailangan nating gawin ito ng magkasama. Anong plano?
Hindi tayo magtatago. Paliwanag ni Adrian. Hindi tayo atake. Maghahanda tayo. Gagamitin natin ang sarili nating tahanan ng ating paraiso bilang isang bitag. Ang sumunod na 2 araw ay ginugol ni na Adrian at Catherine sa tahimik at maingat na paghahanda. Sa panlabas ang lahat ay normal. Naglalaro pa rin sila sa dalampasigan, nagtatawanan sa hardin. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, may isang planong nabubuo. Ginamit ni Adrian ang kanyang kaalaman sa estratehiya, hindi para sa negosyo, kundi para sa kaligtasan. Bawat sulok ng kanilang bahay ay kanyang pinag-aralan. Bawat posibleng pasukan, bawat blind spot. Gamit ang tulong ni John mula sa Maynila, nagpakabit sila ng mga maliliit at halos hindi makitang sensor at camera na konektado sa isang tablet na laging dala ni Adrian. Si Catherine naman, gamit ang kanyang natutunan sa 3 taong pagtatago, ang siyang naging eksperto sa pagiging mapanuri. Napansin niya ang mga bagay na hindi nakikita ni Adrian, isang bahagyang pagbabago. Sa buhangin, sa likod bahay isang sanga ng puno na tila may bago at kakaibang gasgas. Siya ang mga mata, si Adrian ang utak, si John ang kanilang koneksyon sa labas. Siya ang nagbigay ng huling impormasyon. Kikilos si Vicente ngayong gabi. Isang malakas na bagyo ang paparating sa baybayin. Gagamitin niya ang lakas ng hangin at ulan para pagtakpan ang kanyang pagpasok. Dumating ang gabi at kasama nito ang bagyo. Ang kalmadong dagat ay naging isang nagwawalang halimaw. Ang hangin ay humahagupit sa mga puno at ang ulan ay bumubuhos na parang mga balang tumatama sa kanilang bubong. Ito ang perpektong gabi para sa isang multo na gumawa ng kanyang huling hakbang. Sa loob ng bahay ang lahat ay tahimik. Ang mga ilaw ay patay, maliban sa isang maliit na lamp sa silid ni Kai sa itaas. Ito ang kanilang pain. Si Catherine at Kai ay magkasama sa master's bedroom sa likod ng isang pader na pinatibay at sa tabi ng isang nakatagong daanan palabas. Si Kai ay mahimbing na natutulog, pinainom ng gamot na pampakalma para hindi magising sa anumang ingay. Ang plano ay simple kapag pumasok si Vicente at umakyat patungo sa silid ni Kai iyon na ang hudyat. Si Adrian at ang dumating na si John ay naghihintay sa dilim sa ibaba, nakaposisyon sa magkabilang dulo ng sala. Wala silang mga baril na nakalabas. Ang kanilang sandata ay ang sorpresa. Ilang oras ang lumipas. Tanging ang ugong ng bagyo ang maririnig. Pagkatapos isang maliit na pulang ilaw ang kumislap sa tablet ni Adrian. Ang sensor sa likod bahay. May nakapasok na. Pinigilan ni Adrian ang kanyang paghinga. Sa screen ng tablet, nakita nila ang isang anino. Isang matandang lalaki, si Vicente, na gumagalaw nang may kahusayang hindi mo aakalain sa kanyang edad. Mabilis, tahimik at nakamamatay. Pinanood nila habang binubuksan nito ang sliding door sa kusina nang walang kahirap-hirap. Nakapasok na siya. Ang multo ay nasa loob na ng bahay. Dahan-dahang naglakad si Vicente. Sa dilim ang bawat galaw ay kalkulado. Dire-diretso siyang umakyat sa hagdanan, patungo sa nag-iisang silid na may ilaw, patungo sa silid ni Kai. Ito na. Nang ang anino ni Vicente ay tuluyan ng mawala sa itaas, nagbigay ng senyas si Adrian kay John. Sabay nilang isinara at nilock ang lahat ng posibleng labasan gamit ang isang remote control. Ang bahay ay naging isang bitag. Sa itaas, dahan-dahang binuksan ni Vicente ang pinto ng silid ni Kai. Ang kama ay naroon, may isang maliit na bulto na natatakpan ng kumot. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang kamay ay handa ng dumukot. Ngunit nang hawiin niya ang kumot, ang nakita niya ay hindi isang bata, kundi mga unan na inayos para magmukhang tao. Sa parehong sandali, isang malakas na sirena ang umalingaw-ngaw sa buong bahay kasabay ng pagsindi ng lahat ng ilaw. Nabigla si Vicente na silaw sa biglaang liwanag. Nang lumingon siya, nakita niya si Adrian na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Walang baril. Tanging isang malamig at matigas na tingin. Naghahanap ka ba nito? Tanong ni Adrian. Mula sa master's bedroom lumabas si Catherine, buhat-buhat ang natutulog na si Kai. Ligtas. Ang mukha ni Vicente ay napuno ng galit.
Bumunot siya ng baril, ngunit bago pa siya makaputok mula sa likuran niya, lumabas si John at sinunggaban siya. Nagpambuno sila, ngunit mas malakas ang determinasyon ni John. Napilipit niya ang kamay ni Vicente at natanggal ang baril. Napaluhod si Vicente talunan. Tumingin siya kay Adrian na may pagkasuklam. "Traidor ka sa iyong ama," sigaw niya. "Dapat ay hinayaan ka na lang niyang mamatay." Ang tinatawag mong ama ay isang halimaw. Kalmadong sagot ni Adrian. At ang katapatan mo sa kanya ang siyang sumira sa iyo. Hindi na nila kailangan pang saktan si Vicente. Ang pagkatalo sa kanyang mga mata ay sapat na. Dumating ang mga pulis na nakaabang na sa labas na tinawagan ni John bago pa man magsimula ang lahat. Habang inilalabas si Vicente, huminto ito at tumingin sa kanilang tatlo, si Adrian, si Catherine, at ang mahimbing na si Kai, isang pamilyang hindi niya nagawang sirain. At sa kanyang pagkatalo doon, tuluyang namatay ang huling anino ni Don Manuel. Nang tumila na ang bagyo, kinaumagahan ng araw, ay sumikat sa isang kalmadong dagat. Ang hangin ay malinis, ang lahat ay bago. Nakatayo silang tatlo sa kanilang beranda, pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Ang bahay ay medyo magulo ngunit buo. Sila ay medyo pagod ngunit buo. Hinawakan ni Catherine ang kamay ni Adrian. "Tapos na ba talaga?" tanong niya. Tumingin si Adrian sa kanya, pagkatapos ay kay Kai, na ligtas sa kanyang mga bisig. Isang tunay na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Oo," sabi niya. "Tapos na. Ngayon tayo na ang magsusulat ng sarili nating kwento." Hindi na sila ang mga biktima ng isang madugong pamana. Sila na ang mga arkitekto ng kanilang sariling kapayapaan. Ang kanilang paraiso ay sinubok ng apoy, ngunit hindi ito nasunog. Sa halip ito'y lalong tumibay. At sa katahimikan ng bagong umaga, habang ang mundo ay muling nabubuhay, naramdaman nila hindi lang ang kapayapaan, kundi ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Isang kalayaang hindi ibinigay, kundi isang kalayaang kanilang sama-samang ipinaglaban at pinanalunan.